Magandang araw sa atin lahat. Narito tayo ngayon upang pag-usapan itong ipinasang batas ni Senator Kiko Pangilinan, ang Juvenile Justice Welfare Act of 2006. At talakayin rin natin ang nagaganap na pre-trial para sa impeachment ni BP Sara. Kasi maraming mga pangyayari dito sa ating bansa na kailangan nating malaman at mahimay para naman maunawaan ng taong bayan. So umpisahan natin sa isang video muna bago tayo mag-proceed doon mismo sa una nating tatalakayin na nabanggit ko kanina. Yan sa Road 10 Tondo yan. So bakit ba natin pinapakita yan? Kasi kailangan mabuksan ang isipan ng taong bayan na kailangan baguhin yung naamyendahang batas about sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006. 'Di ba? Dapat kasi talaga na mapalitan yung age limit, mababaan pa. Kasi kung titignan naman natin ako hindi pa naman ako totally matanda, nag-uumpisa pa lang. Pero fresh pa sa isipan ko kung ano yung mga nangyayari noong ako ay high school at elementary. Pero mo sa amin, sa school namin, public ako talagang maraming salbahe, maraming bully. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo yan. So, may mga times na meron silang mga dalang weed, yan, yung mga chonke, mga ganyan, merong mga patalim na nakakalagpas talaga sa mga gwardya. Alam na mga anak nyo yan, sa mga nanonood sa akin, alam rin nila yan, di ba? So, kasi masyadong naging kampante ang kabataan ngayon. Yan, tignan nyo to, itong video na to. Kuha to sa Road 10 Tondo. Yan, sa gitna ng kalsada, nagrarayot itong mga bata. Ito tansya natin kasi madalas tayo dati dyan nasa clearing operation tayo. Mapapanood nyo naman yan kung babalikan nyo yung mga previous na video ko. Kaya talagang aware ako sa mga kaganapan sa kalsada. Kumbaga sa madalit salita, sa loob ng 5 taon, naging laking kalsada ako dahil ako ay nagbablog sa clearing operation. Alam ko yung mga ugali ng mga tao, 'di ba? Alam ko kung salbahe, alam ko kung gagawa ng masama, alam ko kung naninindak lang yan. 'Di ba? Sa loob ng 5 taon pagbablog ko sa Street of Manila. Kung titignan natin, ito, yan, kagaya niyan. Panoorin yung mabuti kung anong kinukuha nila dyan. Nakita nyo, tanggal yung battery. Sa Road 10 Tondo yan. Hindi ko yan pinakikita ngayon dahil ngayon yan nangyayari. Yung mga previous month pa yan. Gusto ko lang ma-establish yung yung thinking na kailangan nang baguhin yung batas, 'di ba? Kasi hindi na siya naakma sa panahon ngayon, 'di ba? Kailangan na talaga siyang baguhin yung regulasyon. Babaan yung edad ng mga batang pwedeng makasuhan kasi napoprotektahan sila ng batas ni Senator Kiko Pangilinan. Napapawalang sala sila agad. Kasi nakalagay sa batas release immediately. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Para baka kasi sabihin nyo, gawa-gawa ka lang namang kwento wala namang ebidensya. Ay, mamaya papakita natin. Panoorin muna natin to. Ay, gago. Battery ang mahal-mahal ng battery kita nyo mga bata pa yan. Ang edad niya 12 to 15 years old. Eto naman, mga previous month nga to, tignan nyo kung anong gagawin. Yung lalaking nakaitim, almost na yata yan, 18 to 21 para mga ganun. Pero yung lookout niyang nakadilaw, 17 years old. Yan ang info natin dyan. Grabe, no? Nakita nyo, 'di ba? Salbahe. Panoorin nyo Ito ito pa. mga lodi Sabi tas Tondo to mga lodi. Ayan Road 10. Ito si Utoy Paldo. May dalang pambomba tsaka mga bakal, mga pang ng gulong mga lodi. Ayan, tignan nyo to si kuya yung painante Pino-double check Puro niya bata, yung toolbox niya, pinapadlock niya ng gusto kasi andito na naman to mga bata na to. Ayan, ito mga bata na to, ito yung mga tinador dyan mga lodi ng mga toolbox Totoo yan, kasi dyan sa may Road 10, may tinatawag na Happy Land at Aroma. Tapos dito naman banda sa may sa may Saragosa, may pier. Yan sa pier, papunta ng Parola, 'di ba? So, dyan kasi sa area na yan, squatter area na tinatambayan ng katulad nito mga batang to na nagnanakaw sa mga container van na lumalabas sa pier, sa North Harbor, sa Pier 18. Yan, ninanakaw nila yung mga gamit sa gilid ng mga truck. Kasi may toolbox yan na malaki. Yun ang pinagdidisketahan nila at ibebenta nila sa junk shop, 'di ba? Ilang beses na nahuli yung mga bata niyan. Saksing buhay ako. Nahuhuli yan ng mga pulis
Kaso nga, dahil labag sa batas na i-detain sila, dahil nalulukuban sila ng batas na juvenile Juvenile Justice Welfare Act ng 2006 ni Kiko Pangilinan, napapakawalan sila, napapawalang sala sila. 'Di ba? Kasi kapag dumating ang magulang, ang sinasabi doon sa batas, i-release mo siya immediately. Pero kapag hindi dumating ang magulang, pwede mo siyang i-turn over sa barangay. Kung wala ang barangay, ite-turn over mo sa DSWD, doon siya papasok ang pagkakalam ko sa Pag-asa, Bahay Pag-asa. Doon siya i-counseling. Doon pa lang mangyayari yon pagka hindi siya kinuha ng magulang niya. Base doon sa nabasa ko, na mamaya papakita natin. So, ganyan kagrabe. Dito pa lang yan sa Tondo. Hindi ko pa pinapakita yung sinaksak. Hindi ko pa pinapakita yung nagbarilan. Kasi may strike ako ni YouTube. Pero, kung alam nyo lang, kung nakikita nyo lang personal, talagang ang sasabihin mo, ano tong mga batang to, makakapagmura ka. Sobra makakapagmura ka. Naakala mo sila ang hari sa kalsada. Hindi lang yan nababalita kasi yung nung mga ano to mga nagdaang taon pa, yung mga barilan. Ngayon kasi, nung umupo si Mayor Isko Moreno, nahigpitan sila dyan dahil pinatutukan ni Mayor Isko yan. Pero nakita nyo naman, ipinipresenta ni Mayor Isko sa publiko kung sino yung nang hold up, kung sino yung nagnakaw. Ngayon, tumino sila kahit papan. Kasi nandyan na si Mayor Isko. Pero nung mga previous year, talagang matindi, talamak ang kabataan dyan sa pagnanakaw, pagpupush ng droga, pag-weeds. Ayan kasabwat yan sa lookout, sa riot. Yan ang trabaho ng mga kabataan sa Road 10. Pero thankful tayo kay Yorme kasi inayos niya yan Sa totoo lang, tinutukan niya yan. Talagang ayaw niyang makakawala dyan. Kapag ka nakagawa ng masama, ayaw niya. Talagang pinatututukan niya yan. Ngayon, kung bakit natin nadidiscuss nga to, kasi kailangan na talagang baguhin yung batas na yan. 'Di ba? Ang dami nang napeperwisyo. Kung hindi pa may mamamatay, hindi nyo mabubuksan yung ano na yan Juvenile Justice Welfare Act 'Di ba? Kung hindi nagsakripisyo yung buhay ng mga bata sa Tacloban. At meron na naman sa Negros, malapit na. Buti natimbre agad sa SILG ni Senator Bam. Kundi, mauulit yan. 'Di ba? Ito yung yung panahon na balikan niyang batas na yan para amyendahan ng bago. Ayan, so panoorin pa natin to, medyo pa siya mahaba-haba pa siya. Mga gamit ng mga driver at saka pahinante mga lodi, ayan. Tamo, palakad-lakad yung dalawa na yan. Kunwari, tumitingin-tingin lang. Pero mga yan, mga magnanakaw yan mga lodi. Ayan, napakasakit mong pakinggan pero yan ang totoo. Ayan tignan nyo. Tumalikod na yung pahinante, papasok na ulit sa truck. Ayun, dinistrong car na nila. Ayan. Kung mapapansin nyo, tignan nyo kung gaano kagarapal sila dito mga lodi. Ayan grabe, kagarapal sila mga lodi. Ayan, parang pesta. Ayan ayun, nakita mo lang, pagtalikod niya, mayroon bang sumasalisi. Ayun, tignan mo doon sa may driver side pupunta pa rin yung ibang mga bata, dinudukot yung mga gamit nila. Kaya wag po tayo masyado magpakatiwala dyan sa Road 10 mga lodi. Yung mga baguhan na biyahero dyan o mga truck driver, wag po kayo masyadong pakatiwala dyan. Ayan, ganyan kagarapal yung mga bata dyan. Ayun napaka-delikado pag naipit sila dyan. Nako, problema pa ng driver tsaka pahinante yan. Ingat-ingat po tayong lahat dyan mga driver. Ayan. Ito pa. Mga bata 'di ba? Mga bata Ang edad niyang 14 14 hanggang 17. Yung iba umaabot na ng 18 to 21. Pero karamihan diyan 14, 13, 14 hanggang 17. Yan, 'di ba? Nananakit pa Ganun kasalbahe ang kabataan ngayon, 'di ba? Dati makikita natin 'yan sa mga talagang matured na, mga talagang lehitimong magnanakaw, 'di ba? Makikita natin 'yan pero ngayon kabataan na mismo. Yan na sila. So panoorin natin to, yung sinabi ni PRRD. Although matagal-tagal na to pero kasi nabuhay ulit yung issue Ano ba yung komento ni PRRD sa ganyan, 'di ba? Kasi ito si PRRD kung bakit natin ipi-play dahil mayor to ng mahabang panahon. Alam niya kung ano ang kalakaran sa kalye. May isang senador, Pangilinan. Noon below 8 no criminal liability yan. Below 9 rather. I'm sorry, below 9. Above 9, under 12,
tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. No? You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Tanyo na, 'di ba? Hindi ka talaga makukulong kasi nakalagay sa batas na release immediately, 'di ba? Ngayon yung sinasabi nila na may pananagutan, hindi mo pwedeng i-release. Kinokontra mo yung sarili mong batas. Hindi mo ba binasa yung batas na pinanukala mo? Sinasabi nilang hindi kailangan ganito, may pananagutan ng magulang. Hindi na pananagutan ng magulang kung naging salbahe yung anak nila at pinilit nilang itama. Ba kasi may sariling isip na yung bata eh. Hindi mo na siya pwedeng isisi sa magulang. Hipokrito ka kung ganun. Kasi yan, may sariling will, karapatang pumili kung ano ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Nababarkada kasi yan sa masasamang tao. Ngayon, etong magulang, kahit na swetuhin niya yan, paluin niya yan, kung ayaw sumunod nung bata, hindi yan susunod. Lalo na paglaki sa kalye. Kasi kayo, yung mga anak nyo, laki sa private school, laki sa bahay, mga village, natuturuan talaga ng good moral. Ilagay nyo yung mga anak nyo dito sa streets. Tignan natin kung anong mangyayari kung hindi nila ma-adapt yung ugali nun papunta sa bahay nyo. Iba kasi ang usapan kapag ka nasa ground ka. Iba ang usapan kapag ka lumaki ka sa kalye. Andiyan ang lahat ng dorobo, lahat ng manloloko, lahat ng salbahe. Andiyan. Real talk yan. Kalye yan eh. 'Di ba? Kaya nga survival dyan eh. Survival dyan pagdating sa ganyan. Kaya nga nabuo yung kasabihang hawak sa patalim. Kasi mahirap ang buhay. Kaya pinababayaan rin ng magulang yung iba na dumiskarte yung mga anak. Ang problema, hindi nila alam na maling diskarte pala yung ginagawa ng kanilang mga anak. Ngayon, dahil nakahawak ng pera, 'di ba? Nakahawak na ng pera, nakapag-abot sa magulang, nagmamalaki na. Nagiging swail na. Doon nag-uumpisa yung pagiging salbahing anak. Yun yung pinag-uumpisahan. Pangalawa, kasama niya ay maloko. Bakit ba natin to iniisa-isa? Kasi sinasabi nila na wala pa sa wastong edad o gulang o isip ang bata. Ano yan yung sinasabi nyo kathang isip. Paano mo nasabi na hindi niya pa kayang magdesisyon para sa sarili niya? Nakasama mo ba yung mga bata sa streets? Pagdating mo ng 10, 11, meron ka na neto, paglaking kalye ka, matalino ka na, madiskarte ka na. Dapat, kapag nagpapasa kayo ng batas, nagpapanukala kayo ng batas, ilalagay nyo yung sarili nyo kung ano yung thinking ng nasa baba. Kita mo ang ginawa. Pinasa ang batas ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. I-release ang bata. Pero pagdating sa US, kapag nagkasala ang bata, kinukulong. Bakit sa atin nire-release? O kita nyo ano nangyari? Lumala hanggang sa yung mga bata, ang katwiran nila. Hindi naman ako makukulong eh. Kasi protektado ako ng batas kahit pumatay ako. Paano yung mga inosente? Paano natin mapoprotektahan yung mga inosenteng bata ang gusto lang makapag-aral, makapagtapos para makatulong sa mga magulang? Kasi parang ang lumalabas hindi ko sinasabing ganito ang batas ni Senator Kiko Pangilinan. Ang lumalabas, ang pinoprotektahan nito, yung mga gumagawa ng masama. Kasi kung hindi ka masama, kung hindi ka gagawa ng masama, sakop ka ba ng batas? Isipin nyo yon. Sakop ka ba ng batas kung hindi ka gumagawa ng masama? So, ang protektado talaga dito, yung mga bata na gumagawa ng karumal-dumal na kriminalidad sa ating bansa. Hindi yung mga batang inosente. Hindi yung mga batang gustong makapag-aral para makatulong sa kanyang mga magulang. Nagresulta yan, 'di ba, ng 3 batang namatay diyan sa Tacloban, 'di ba? Tuloy tayo. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Diba? Lumalakas yung loob ng mga bata kasi alam nila, i-release lang sila ng kapulisan. Kasi yun ang nakasaad sa batas.
release them immediately. 'Di ba? Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo? Yung members of the Congress, hindi ba ninyo binasa ng husto yan? Tama, dapat binabasa nila ang batas eh. Hindi porket binigay ng senador sa inyo, kaibigan kayo, hindi nyo nababasahin. 'Di ba? Yun ang problema. Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, wag yan. Hindi yan. Kaya lumalaban. Even if it's a minor, it's a grievous offense. Dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan, Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Yan talaga ang mga ito siguro si pareho lang utak. O, kita nyo that time, kinikriticize niya lang si Pangilinan. Pero, after niyang sabihin yan, dumaan ng mga panahon, hindi ba nagkatotoo yung sinasabi ni PRRD? Ang ginagawang katwiran ng mga bata, itong batas na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nung in-interview ng isang mainstream media, itong nahuling bumaril. Ang tanong niya, makukulong ba ako? Diba? Kasi alam nila, kung tutusin ang kaso nun nung batang yon dahil pinagplanuhan nila, murder. Walang bail yun, hindi na makakawala yun. Kaso nga, pasok pa sila sa proteksyon nitong batas na to, pwede silang makawala. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Pero kapag hindi sila kinuha ng magulang nila, dadalin sila DSWD, Barangay DSWD at doon sa Bahay Pag-asa na sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin mo, anong gagawin ng magulang? Siyempre, kukunin niya yan, anak niya yan. Kahit na anong mangyari, kahit na gaano kasama yan, anak niya pa rin yan. Galing sa kanya yan. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge will decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag naaresto, they are brought to the DSWD. Because galit ako kay Pangilinan. Actually, hindi galit na ganoon talaga ako pag... Kasi paanong hindi ka magagalit? Ang protektado, yung gumagawa ng krimen. Yun yung pinaka dun frustration. Na bakit sila pa yung kailangan maprotektahan ng batas? Imbis na yung mga inosente. Ganun kadali maunawaan yung batas na yun. Lalo na kapag nangyari, wag naman sanang maulit pa. Kasi kawawa naman yung mga bata, yung mga anak nyo na nanonood sa akin. 'Di ba? Yung mga estudyante, o kayo na nag-aaral na nanonood sa akin. Kawawa naman. Paano kung mangyari yon sa anak nyo? Lumagay kayo sa katayuan ng mga magulang na pinatay yung anak nila habang nag-aaral sa loob ng paaralan. So puntahan natin itong naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan about dito sa nangyari sa Tacloban School. Ayan, naka-highlight na to para madali nating ma-recognize kung ano yung sinabi niya. Babasahin ko na lang tapos doon tayo sa highlight. Statement on Tacloban killings. Taus-puso akong nakikiramay sa mga iwan ng mga nasawi. Mariin kong kinukundina ang pamamaril na nangyari sa loob ng paaralan. Walang lugar ang karahasan sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga lugar na dapat ligtas para sa mga bata. Totoo yun yung sinasabi niya dyan. Nananawagan ako ng mabilis ganap at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Hindi pwedeng pakawalan ang mga sospek kahit menor de edad. Dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Ayan. So, ayan yan ang sinabi niya. Hindi raw pwedeng pakawalan. Ito naman yung sinasabi sa batas na pinanukala niya, maamyendahan. Naka-highlight na rin to para mas maunawaan nyo. Treatment of children below the age of criminal responsibility. Ayan Section 20. Doon na tayo sa children below the age of criminal responsibility that the child taken into custody is 15 years old or below. The authority which will have an initial contact with the child
has the duty to immediately release the child to the custody of her parent or guardian. 'Di ba? Ayan sabi eto pa kasunod. Or in the absence thereof, the child's nearest relative. So ibibigay sa relatives kung wala ang mga magulang, 'di ba? Said authority shall give notice to the local social welfare development officer the appropriate programs in consultation with the child and to the person having custody over the child, 'di ba? So hindi pwedeng makulong yung bata. Ano yung sinasabi ni Kiko Pangilinan na bawal pakawalan yung bata? Kawawa naman yung pulis pag di niya pinakawalan yun. Tanggal serbisyo yun. Part of child abuse yun. 'Di ba? Pag nagkaso yung bata ng trauma, na trauma yung bata, administrative yun. Administrative case yun. Ang pagkakaalam ko makakasuhan ng pulis. So nadamay pa yung pulis bandang uli. Kaya ni-release agad yung bata na yan. Kailangan kasi duty to immediately release the child. Ano yung sinasabi mo, Pangilinan? Bawal i-release yung bata. Bawal pakawalan. Yan ang sinasabi ng batas mo O punta naman tayo dun sa kakampi niya. Si Auntie Claire. Diba? Kakampi niya yun Punta tayo. Pati yung kapulisan. Kakampi niya yun teka. Punta tayo. Punta natin yan sinasabi nila. Natin si Auntie Claire. May pa-press con pa to. Hinarap sa publiko. Pareho silang estudyante. Ayan Opo, ma'am. Okay. So, alam ba nila, Panoorin nyo mabuti kasi importante to kung ano yung sasabihin ng pulis. batid ba nila na wala silang magiging criminal liability? Yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So most probably iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability, ma'am. O, 'di ba? Yung 14 years old at 15 above years old nasa tamang pag-iisip. Ibig sabihin, alam na nila yung ginagawa nila. Alam nilang krimen yung ginagawa nila, 'di ba? But nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede na po siyang i-try as dahil above 15 years old na po siya, may Pero below 16 siya, sir. Above 15 na nga 10 years old ang usapan sa batas, Auntie Claire. Huwag mo nang ipilit na below 16 siya. Above 15. 'Di ba? Kasi 15 years old, nag-birthday ka, tapos a day after, above 15 ka na nun. 'Di ba? Kasi ito mahirap kay Auntie Claire, laging nilulusutan Kasi napakaliwanag ang sinasabi sa batas. Above 15, 'di ba? Ipipilit mo pa ang 16 below. Yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na 15 years upon your birthday at nag-one day na, ma'am, considered po na above 15. 'Di ba, attorney ka, dapat alam mo 'yan. Yun din po ang pinag-ano namin kanina, ma'am. So, yun yung legal opinion Yes, ma'am. na binibigay. Yes, So, tingin nyo, sir, because madalas naman na pag-uusapan na kapag ka 15 and below ay hindi nakukulong. So, most probably, pwedeng yun ang nasa isip nila. Kaya ganun, sabi nyo nga parang walang remorse feelings Pwedeng kayang ganun yung isip na hindi naman ako makukulong Tama po, ma'am. Kaya nga po ang Philippine National Police, ma'am, Philippine National Police po ay in support of lowering yung ating pong threshold ng Okay, tama na. Pati ang Philippine PNP, suportado yung panukala ni Senator Robin Padilla na babaan yung edad na pwedeng makasuhan sa mga bata. Kasi kung titignan nyo, alam na ng mga taong ito, tong mga batang to, na gumagawa sila ng mali. 'Di ba? Tapos sasabihin ng iba dyan, wala pa yan, hindi pa matured ang utak niya, ganito ganyan. Kayo ang hindi matured ang utak kasi hindi naman kayo lumaki sa kalye. Dapat nag-observe kayo bago kayo nagpasa ng batas na ganyan. Ang daming nadamay, ang daming nasirang buhay dahil sa batas na yan, di ba? Kailangan baguhin na yan. Real talk yun Kailangan baguhin yan. Kasi marami pang mapipinsalang mga kabataan yung batas na yan. Kumbaga, tayo nga sa bahay natin, meron tayong batas May house rule kung tawagin. Kapag lumabag ka rito, hindi ka natulog, palo. Pag di ka naguhugas ng pinggan, palo. Ganun rin sa kalye. Pero ang pinagkaiba lang, pangkalahatan yun. Para sa lahat ng taong nabubuhay sa lugar na yun. Yun ang batas. Paano mo mapapasunod yung mga bata kung pinoprotektahan sila ng batas, 'di ba? Paano mo mapapasunod sila na gawin itong tama kung alam nila na kapag gumawa sila ng mali, protektado sila ng batas? Sige nga, isipin mo yun. criminal responsibility po dun sa age po, ma'am.
Isa pa po, sir. Katulad halimbawa, di ba nakapasok na sila sa school? So kahit may mga pulis tayo sa labas, wala nang jurisdiction yung pulis pag nasa school na yung mga bata. Yes ma'am, di ba alam po natin ang mga paaralan ay zones of peace. Hindi po pwedeng basta pumasok ang ating kapulisan except for exigency situations. Kunyari, kagaya po nito na mayroon ng nagpapaputok, mayroon ng violent attack, tsaka po kami papasok. We have to ask permission po from the school authorities dahil hindi nga naman po magandang tignan na mayroong paikot-ikot po na pulis sa loob ng school na may armas. Pero ito nga po ma'am, kaya isasama po natin sa pagre-review yung security protocols kung ano po ang pwede maging adjustments dito since nangyari na nga po ito ma'am. So, pag ganun, sir, Ang kailangang adjustment diyan, yung batas para makakilos ang kapulisan. Yun kasi ang kumbaga yun ang guide ng mga law enforcer natin. 'Di ba? Kasi kapag lumabag sila doon, tanggal sila, kaso sila, 'di ba? Kaya kawawa rin sila, naiipit sila. Kumbaga, binigyan mo sila ng barel pero walang bala. Tali ang kamay nila, nakaposa sila kahit sila ang nagpapatupad ng batas. Yun ang problema, kaya kailangan baguhin yung batas na yan. Yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Senator Kiko Pangilinan. 'Di ba? Nonsense kasi yung batas niya, ang protektado nun yung mga kriminal. Yung mga kriminal na bata, hindi yung mga inosenteng bata eh. Dapat ang pinoprotektahan ng batas yung mga tao na gusto lang ay makapaghanap buhay, gusto lang makapag-aral. Yun dapat ang pinoprotektahan ng batas. Kasi kung gagawa ka ng masama, wala kang lugar sa mundo. Wala kang lugar sa komunidad para mabuhay ng maayos kung gagawa ka ng masama. Kaya nga tayo may kulungan eh. Kasi minsan yung paggagawa natin ng batas ito in general, yung paggawa dapat ng batas, lalagyan nyo ng common sense, paggaganahin ng utak, inom kayo vitamins para may vitamina utak nyo, 'di ba? At bumaba kayo sa ground, magsiyasat kayo. Pwede ka naman mag-spy eh. Tignan mo kung anong kalagayan ng mga street sa Metro Manila, NCR. O punta ka probinsya, tignan mo yung mga syudad doon kung anong kalagayan ng mga bata. Pwede ka magpa-survey sa mga tauhan mo. In general to yung sinasabi natin Kasi kailangan mong maunawaan kung paano ang pamumuhay ng komunidad. Kung ano yung araw-araw nilang kinakaharap, kriminalidad, kahirapan, 'di ba? Marami niyan eh. Yun dapat ang malaman mo para makapagbuo ka ng maayos na batas na ang mapoprotektahan yung mga gustong makapaghanap buhay, yung mga gustong makapag-aral, yung mga gustong makapamuhay ng maayos. 'Di ba? Hindi yung mga kriminal. sir, di ba, ito karaniwan to. Kapag ka ikaw ay estudyante, normally hindi ka naman kinakapkapan ng security guard eh. Opo ma'am, yun nga po talaga. Pag nakita lang yung ID mo, papapasukin ka na lang eh. Actually, di ba yung pong no ID, no entry lang naman po ang ng gwardiya natin. So, siguro ito nga po with the recent events, we have to adjust po. At yung po kasi dito ma'am, yung practicality, yung mga school, yung mga paaralan na mayroon pong thousands of students, how long will it take for them na kapan po natin lahat? Yung po ito yung mga considerations that we will be taking. Pero sir, buti And so, nonsense na yan sinasabi ni Auntie Claire. Lipat na tayo rito sa sa pagtalakay sa impeachment ni BP Sara. Hindi ko rin maunawaan dito sa prosecution panel na to kung ano ba talaga ang gusto nila mangyari. Dahil ang gusto nila, kung ano yung ebidensya nila, yun na lang ang mamarkan. 'Di ba? Gusto nila, yung sa kanila na lang ang susundin ng mga ebidensya para mabilis raw. Attorney Michael Poa, in an interview, sinabi po niya na for them, para po sa kanila, yung importante po na sana, pag-convene po ng impeachment court, mapag-usapan na, magkaroon na po nung, kumbaga, resolution do sa 2/3 threshold. Sabi po niya, that will be part of the ground rules. Dapat daw alam na agad ng depensa kung ano ang magiging threshold dahil wala pa namang categorical nga na sinasabi yung Senate right now. Definitely, dapat mapag-usapan agad yan kaysa sa gitna mapag-usapan and magkaroon ng problema, sabi ni Poa. Do you share the same sentiment? Alam nyo ito si Attorney Poa, magaling dumiskarte. Kumbaga, ang technique kasi nito, nabasa ko papakagatin niya yung prosecution panel, tapos sa kanya titirahin, doon mismo sa trial. Hindi niya babastusin sa public, pero sa trial siya bibira. Ganun ang diskarte
ng legal counsel ni BP Sara. Tignan mo ginawa ni Atty. Powa. Well, we are agreeable. O, kita mo, agree na sila. Kasi alam nila basa na nung kampo ni BP Sara, yung legal counsel ni BP Sara, kung ano yung mga gusto nito mangyari, kung ano yung mga kahinaan nito. Kaya yun ang ibinibigay nila, 'di ba? To that, no? At least in as far as I am concerned. We're agreeable to that so that both parties will be guided as we present our respective evidence. And so that when we conclude the presentation of evidence, it is clear already not only with the impeachment court and the parties, but even to the sovereign Filipino people. Wag mo na kami idamay dyan, Kong Luistro. Para sa inyo lang yan eh. Para sa inyo lang yan, hindi para sa amin yan. Kasi ang gusto ng taong bayan matuklasan kung sino yung mga tiwali, nagnakaw ng kabanyaman ng Pilipinas doon sa flood control project. Yun ang gusto ng taong bayan. The proper interpretation and application of the threshold provided in the Constitution. For the guidance of the viewing public, ang nakalagay po Dito ang basa ko kay Atty. Powa. Pinakakagat niya yan. So parang ang ginagawa niya, sige kahit na baguhin nyo yung threshold, okay lang. Kasi alam nila, ang diskarte ni Atty. Powa, gigibain yan sa harapan ng publiko, di ba? Papakita nila kung gaano kasinungaling o kung gaano kawalang kwenta yung mga ebidensya na ipinakita ng prosecution panel. Bakit ko nasabing walang kwenta ang ebidensya? Iba yung pagkaka-analyze ng prosecution panel sa mga ebidensya na yun ang natuklasan ni Atty. Powa at ng legal counsel ni BP Sara. Ngayon, magaling sila mag-divert eh. Ito, yung mga prosecution panel. Doon nila ilalabas yung katotohanan nila Atty. Powa, di ba? sa saligang batas is 2/3 of all the members of the Senate. Because of the change of leadership when now SP was elected then as SP pro tempore. Ang panukala naman ni Lacson dyan, sila raw ang mga senador, sila raw ang may karapatan na maghalal kung sino ang gusto nila maging presiding officer. So ganyan na kagarapal yung ginagawa ni Senator Lacson. Labag sa konstitusyon yan. Yan ha, tandaan nyo, labag yan sa konstitusyon. Kasi ang nakasulat sa konstitusyon, 2/3 of all its member, yung 16 votes. Plus, ang nakasulat doon, ang magpe-preside ng impeachment pagka Vice President pababa, ang Senate President. Pero kapag Presidente ang i-impeach, Supreme Court, yun ang pagkakaiba ng dalawa. Right? Biglang na-enlighten po tayo dito sa doktrina ng Avellino versus Cuenco. Yan ka na naman sa Abilino versus Cuenco. 1935 Constitution yan. Iba yung sinasabi sa 1935 Constitution sa 1987 Constitution. Huwag mong ipagkakamali yan. Kasi tinatawanan ka na ng maraming abogado. Kasi ako nga, hindi ako abogado, naiintindihan ko eh. Pero hindi ako nagmamarunong. Nagbe-base rin ako sa mga legal counsel, mga pagtatanong natin sa mga abogadong kakilala natin. Yun nga ang nabanggit. Magkaiba yung dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin yung desisyon ng Korte Suprema about dun sa Abilino case, pwedeng maging desisyon rin sa 1987 Constitution. Kasi magkaiba. And that is why there are discussions now about the possibility of applying the same doctrine with respect to the interpretation of the threshold required for the purpose of conviction. So to your question, yes, I agree na mapag-usapan ito before the Agree lang pala sa sabi mo, pinahaba-haba mo pa. start of presentation of evidence. Yan ang mahirap eh. Kumbaga, hindi mo direktahin kung ano ba talaga. Papaligoy-ligoy mo pa, pag daming sinasabi. Direct to the point kasi yun ang gusto ng taong bayan. O eto magnanakaw. Last na lang po. Earlier sinabi na po ni Senator Panfilo Lacson na ang napipisil nila kung sakali lang daw po na maging presiding officer ay si Senator Chis Escudero. But yesterday po, Pero kung titignan nyo, yung ginagawa ni Lacson, labag sa konstitusyon yun. At binabastos niya si Win Gatchalian. 'Di ba? Ibig sabihin si Win Gatchalian walang kapangyarihan as Senate President, minamaliit nila, ba? Ganun kadali yun eh. Kasi siya ang nakalagay eh sa konstitusyon eh, na siya ang magpe-preside. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Kaso dahil nga si Lacson ang may may bitaw sa administrasyon, 'di ba? Siya ang may hulog eh. Kahit na anong sabihin na itong Senate President, wala siyang magawa. Ay, kahit na anong sabihin ni Lacson sa Senate President, walang magawa yung Senate President. 'Di ba?
sinabi ni Senator Robin Padilla na yung minority bloc po should oppose yung possible designation po ni Cheese Escudero bilang presiding officer for the impeachment trial. Your thoughts po? Well, that is the prerogative of the impeachment court dahil sa kanila na meron naman po silang karapatan. Yung karapatan Wala silang karapatang baguhin ang presiding officer, 'di ba? Kasi 'yun ang nakalagay sa konstitusyon. Para sa akin para sa akin naiisip ko lang diyan kapag ka binago nyo 'yan, walang kwenta ang impeachment dahil hindi yan naayon sa konstitusyon So magiging walang saysay yan. Kahit na ma-impeach si BP Sara, walang saysay ang impeachment dahil hindi nyo sinunod ang konstitusyon ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ano ang nakalagay sa konstitusyon, yun lang ang susundin nyo. Kasi yun ang sinusunod ng lahat ng batas, ng lahat ng Republic Act, nakabase sa konstitusyon. Hindi mo pwedeng gamitin ang Republic Act laban sa konstitusyon. Hindi pwedeng mangyari yun. 'Di ba? po nila na mag-promulgate ng kanilang rules, and that is part of the rules. And I understand that during the last session, they amended the rules, and instead of the Senate President who will sit as a presiding officer, it will be upon the election of the members of the Senate. So nasa kanila po lahat yung karapatan. Right, we'll now recognize Gab. Alin lang yan? Kung ihalal nyo si Senator Cheese Escudero bilang Senate President ulit para maging legal yan, yung ginagawa nyo. Kasi kung iuupo nyo yan as presiding judge, di ba? As presiding judge, unconstitutional yan. Kasi hindi yan ang nakalagay sa konstitusyon. Hello po. Halos pare-pareho lang po yung tanong namin dun sa common evidence. Tanong ko na lang po, can you categorically state na this is the version of the pre-trial conference that is delaying, ito yung nagpapatagal sa proceedings po, sa step na ito sa proceedings? Because of the voluminous documents that the prosecution needs to be marked, no? My answer to you is yes. In this particular case, ang nagpapatagal ng PTC is the marking of voluminous exhibits. If you will remember, the comment to propose stipulation of facts, counter stipulations, list of witnesses, list of exhibits, even the trial dates, no? Submitted na lahat yan sa impeachment court. Ang natitira na lang ay ang marking of exhibits. And to the question, ano nagpapatagal ng PTC? Yes, it is the marking of exhibits that is prolonging the pre-trial conference. Specifically the common evidence po. Not only the common evidence, but the totality of evidence that needs to be marked, no? Remember that a huge number of documentary exhibits of the prosecution is listed as well in the list of evidence of the defense, no? So, I presume that kung gaano kadami yung ebidensya ng prosecution, most likely as to documentary exhibits, ganun na rin karami yung sa defense. Di ba ginusto nyo yan? Siyempre, hindi naman pwede na iangkla ng defense yung ebidensya nila sa mga ebidensya nyo. Kailangan nila mag-provide ng sarili nila. Ano bang alam nila dyan? Baka kumaya may patibong pala kayo dyan. Diba? Tapos hindi sila nag-provide ng sarili nila. Anong iaharap nila sa korte? Diba? Ganun lang kasimple yun. Sir, may dadagdag po kayo, Kong Joel, or okay na po? Kasi hindi naman yan kasi normal na pagka pinresenta mo yung ebidensya, ay marka na lang ng marka. Hindi po ganyan yan. So normally po yan, pag may ebidensya na pinipresenta, halimbawa may dokumento po, ikukumpara pa yan, titignan pa yan ng kabila at magbibigay sila ng komento. Pagkatapos po niyan, pipirmahan pa nung pag nag-agree na po, pipirmahan pa po yan nung kung sino man yung yes. May mga tao pa pong pipirma dyan. So could you imagine kung 4,000 dokumento sa amin pa lamang, dadaan po sa lahat ng prosesong ganyan. Kaya ganyan po talaga yung nangyayari. Ma'am, sir, can you estimate up to what extent bibilis sana yung proseso kung sakaling pumayag yung defense panel na yung common evidence sabay nang i-verify or sabay nang i-mark? Well, for the common evidence, it will be half the time, which will be dedicated to the common exhibits for separate marking, no? Kasi ang nangyari doon, separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense,
patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense. Ganun talaga. O ngayon, na-realize nyo na matagal. Naiinip kayo ngayon. Kayo nag-push-push niyang impeachment na yan eh. Hindi naman kasi pwedeng sumandal sa inyo talaga ang legal defense ni VP Sara. Katulad niyan, meron silang nakita. Isa sa mga ebidensya nyo na kulang. Kulang yung ebidensya nyo. Pero sa kanila, kumpleto yung pahina. E di kung ang iprinisinta niya yung sa inyo, e di kulang din yung kanila. Paano nila ngayon masasabi at madidepensahan itong si VP Sara? 'Di ba? Kasi alam mo, ito kasi akala ng lahat ay basta-basta lang ang impeachment. Ngayon, nare-realize nyo na hindi biro pasukin ang impeachment dahil yan, matataas na posisyon sa gobyerno yan. Kaya asahan nyo na ilalaban nila yan dahil inihalal sila ng taong bayan. 32 million na populasyon ng Pilipinas ang naniwala sa kanila, 'di ba? At naniniwala pa rin hanggang ngayon. Sa katunayan niya na, ang dami sa mga pagbisita ni VP Sara sa mga probinsya, ang daming sumasalubong sa kanya. Nakikita naman natin sa mga social media post, 'di ba? Ibig sabihin, mataas ang pagtitiwala ng taong bayan kay VP Sara kaysa kay Presidente PBBM, 'di ba? Yun yung pinagkaiba eh. Kasi alam nyo, yung mga aligasyon kay VP Sara, madaling sagutin. Kaya kampante ang legal team ni VP Sara. Hindi maingay, 'di ba? Hindi maingay kasi kaya nilang depensahan eh. Hindi nila kailangan mag-ingay sa social media, sa mainstream media magpa-interview, 'di ba? Hindi nila kailangan gawin 'yun. Although pwede sila mag-update, pero yung talagang press con, lagi interview, lagi, hindi nila kailangan gawin 'yun. Kasi alam nila na sa bandang uli, nasa kanila ang huling halakhak. So dito na nagtatapos ang ating pagre-react at pagtalakay dito sa mga kaganapan sa ating bansa. Ayan, hiling ko lang sa inyo, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.